And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali bayan. Muli na naman po tayo nagbabalik sa iyong programa, ang paboritong programa tuwing tanghali. Ang inyong po kasama sa inyo pang hapagkainan. Walang iba kundi The Baptist Lunch. magandang tanghali sa iyo, Sir Rudy. Bati muna tayo sa ating mga panauhin dahil mula sa North, South, East, and West corner, and to viewers worldwide, nationwide, and to all the fathers out there, shout out po sa inyo lahat. At naniniwala kami muli, pagpapalain tayo ng Panginoon sa programa natin ngayong tanghaling ito. Sir Rudy. Yes, good afternoon sa iyo, Sir Jao, at sa lahat ng ating mga viewers sa lahat ng sulok ng mundo. Sa abot ng boses na ito, magandang tanghali po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa lahat ng mga tatay na ngayon ay nagpapahinga upang mananghalian. At sa lahat ng pamilya, mga nanay man at mga anak na nakatutok sa atin. Magandang tanghali sa area ng Makati Central Family. Ang area po namin yan. Yeah. At syempre, ang aking magandang asawa na laging nakasubaybay habang naglalaba. Good afternoon sa iyo, Arog. Yan, amen. And of course, ay binabati rin natin ang mga kapatiran natin from CSI family. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Lahat ng mga taga-ibang simbahan that are watching with us ngayong puntang hali. And of course, I shout out din po, of course, to all the fathers na meron po tayong kasama ngayon. And of course, shout out din to my family, kay Daniel, kay Isaac, and to my loving wife, kay Yang. Alright? Yes. And Sir Rudy, ay talaga namang napakaganda ng talakayan natin sa topic natin na ito. Alright? Right. Lalo na ang topic natin is all about ministry and family. Yeah. Lagi nga natin sinasabi, if there is something dapat mapagtuunan natin ng pansin, ay walang iba kundi yung ating pong pamilya. Isa po sa napaka-importante at dapat mapagtuunan natin ang pansin, mga kapatid, ay wala pong iba kundi ang ating pong pamilya. That is our ministry. Kung ministry lang po natin ang ating pong pag-uusapan, napaka-importante na ilagay talaga natin sa ating mga isipan, mga kapatid, na kailangan natin paglingkuran ng ating pamilya. Primarily, hindi lang natin pinag-uusapan dito, hindi natin pinag-uusapan dito yung pagsiservisyo in a way na atin pong i-provide ang kanilang pangailangan physical, kundi primarily yung ating pangailangan ng ating pamilyang physical. And one of the things na dapat is spiritual, Yes. At isa sa mga dapat na makita natin, Sir Rudy, ang pinaka-dapat na ma-develop sa atin as fathers and leaders of the home ay walang iba kundi yung ating yung ating pong yung ating attitude. Yeah. Alright? Amen. Ministry. One of the most important things on our ministry to our family is our attitude. Yes. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. Pag ito po ay inisang tabi po natin, malaki ang magiging problema natin. In fact, Sir Rudy, eto na lang pagdating sa responsibility natin, yung responsibility natin as asawang lalaki, and as a father to our children, going to the book of Ephesians chapter 5 and Ephesians chapter 6, maliwanag yung sinasabi po ng Biblia dyan. Amen. Husbands, love your wives even as Christ. Actually, mahaba po yan. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Amen. And then, sa verse number 28, so ought men to love their wives as their own bodies. Yes. He that loveth his wife loveth himself, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even the Lord, as the Lord to the church. Kasi kung makikita mo dito sa Rudy, gusto ko dito Ephesians chapter 5 verse 29. Yeah. Na as a man, we nourish and cherish our body. Sabi ng Biblia, no man ever yet hated his own flesh, but nourished and cherished it. Yes. Na kung mapansin mo, Sir Rudy, babagsak mo sa Ephesians chapter 6 verse number 4. May kita mo dyan. But bring them and ye fathers, provoke not your children to wrath,
but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yeah. You see? So, when you, alam nyo, napaka-importante nito kasi, lagi natin, kaya ako binabanggit ito, these are responsibilities, fathers. These are responsibilities na meron tayo o description of our responsibilities to our family. Primary description of primary responsibility to our families, to our wife, and to our children. Now, mabigat ito as I said, Sir Rudy, nangangailangan ito ng ano? Nangangailangan ito ng tinatawag nating attitude. Yes. Isa ito, Sir Rudy, kasi alam mo kung papansinin natin, no, mga kapatid, no, titingnan natin ang maigi dito sa pinag-uusapan po natin. Pagka wala kang tamang attitude for this, okay? Pag wala kang tamang attitude for this, you will have a hard time to perform these ministries. Yeah. And we're talking a positive attitude. Right attitude. Yeah. That's right. That's right. Because hindi natin pwedeng isali dito yung tinatawag nating negative attitude. Yeah. Because Amen. you will never be able, Sir Rudy, you will never be able to nourish and to cherish your wife. Yes. As you do to your own bodies, you will never be able to nourish and to cherish, and you will never be able to bring up your children to the nurture and admonition of the Lord if negative ang attitude mo. That's right, brother. Negative ang attitude mo. Sabi ko, negative ang attitude mo. Negative ang attitude mo pagdating saan? Pagdating sa tinatawag nating Ministry responsibility and your ministry. In fact, Sir Rudy, itong hindi nakikita ng marami. Your ministry is your responsibility. That's right. Amen. And your responsibility is your ministry. Kaya nga sinasabi ko, Sir Rudy, ng ministry, ang kaibahan ng ministry sa atin, sa ating simbahan, we are being taught by our pastor na ang ministry ay hindi bahagi ng buhay, kundi ang ministry ay buhay na natin. That's right. Amen. Diba? Yeah. Ayan sinasabi ko. Kaya kita nyo, no? Kung titingnan natin mga kapatid, minsan madali lang, sabi ko nga madali lang sabihin na ganito, na ganyan, alam mo, you can do this, you can do that. Ay nga, di ba, naalala mo, binanggit ka ito sa ating meeting ng ushering at tag nito, security. Di ba? Mahirap na ma-perform mo yung dalawa na yan. You can usher and secure the people in the church, but you cannot do that to your family. Yun. You see? Sabi ko nga, this is a very delicate responsibility. That's right. Kung meron man isang mabigat, kumbaga, ito yung pagkakataon na parang Sir Rudy, ito na yung, ito yung tinatawag nating fragile talaga to Yes. You see, kumbaga, babasagin ito Yun. Pag hindi mo na-perform ng maayos ang bagay na ito, magkakaproblema ka na lang talaga pagdating na doon sa panahon. Ako, inuulit ko talaga, pagdating na doon sa panahon na nagka-problema ka na. Yan. Bumubulaga pa naman bigla-bigla yan. Buti sana kung paghahandain ka pa Ay, wala na. Oo. Dire-diretso na yan. At katulad nga, Sir Joe, Sige, na go ahead. sinabi mo, na yung responsibility natin ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating ministry. Yeah. Okay? At dahil ministry is responsibility. Kaya kung meron man dapat ating bigyan ng pansin, yung ating attitude pagdating sa ating ministry. Yeah. Sapagkat andun yung pagpe-perform natin ng ating responsibility. The moment na kapag tayo ay negative ang ating pananaw sa ministry na meron tayo, lalong-lalo na kung hindi natin nauunawaan na yung ating pamilya ay yan ay isa sa ministry na ibinigay ng Panginoon sa atin. That's right. Bilang tatay. Talaga namang dito makikita natin na hindi po pwede ang negative na pananaw dito. Yeah. So, ang kailangan lagi talaga dito ay yung positive na kung tatawagin natin, wisdom ng Panginoon ang kailangan dyan. That's right. Totoo yan. Maliban na lamang na talagang hingiin mo sa Panginoon na buksan ang iyong pananaw patungkol sa bagay na ito, talagang doon ka pa lang makakaunawa kung gaano kabigat ang ibinigay sa iyong pagpapala ng Panginoon na pagkatiwalaan tayo ng isang pamilya bilang unang ministry natin. That's right. Okay? So napakahalaga nito
Kaya nga, wisdom ng Panginoon. Yeah. At dito, ito yung madalas na binabagsakan ng isang leader eh. Dahil sinosolo o hindi na nag-aas ng wisdom mula sa Panginoon. Kaya yung attitude ay pangit. Yeah, totoo yan. Kasi pang sarili na eh. Yeah, Hindi na mismo. mula sa Panginoon. Mismo. So kung ang Panginoon, sabi nga, ang nagbigay ng pamilya sa atin, ng mapapangasawa at mga anak na naging bunga ng ating pag-aasawa, ay naniniwala ko na yung wisdom din ng Panginoon ang kailangan nating gamitin upang pangasiwaan yung ministry na yan. That's right. So doon, magmumula po yung magandang attitude natin sapagkat maganda ang pananaw natin eh. Sa ministry yan eh. Papahalagahan talaga natin ng gusto. Alam nyo mga kapatid, eto. Kapag pamilya na ang pinag-uusapan, hindi po talaga natin maitatanggi na isa sa malaking pagpapala ang ibinigay na pamilya. Ito para sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng asawa, pinagkatiwalaan tayo ng mga anak. At doon sa bagay na yun, masasabi ko nga na doon lagi nagmumula ang kasiyahan lagi natin. Kapag masaya ang pamilya mo, maayos ang pamilya mo, ay naniniwala ko talagang labis ang kasiyahan mo. Kapag may napapahamak, abay nagiging kalungkutan din naman natin. At kung tutuusin, sa madaling salita, malaking factor ang iniikutan ng buhay natin doon sa pamilya natin. Yeah. Ano po mga kapatid? Yung oras natin, siyempre, bawat kumpas ng ating kamay, bagamat yan ay i-dedicate natin sa Panginoon, pero siyempre, gusto natin mapakinabangan ng pamilya natin. Yeah, Hindi that's po right. ba? That's right. Kasi lahat naman yan lahat naman ginagawa natin para magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Pero ang nakikinabang, sa madaling salita, tayo din. Tayo, yung pamilya natin. Kaya nga kapag nailapit natin sa Panginoon, yung ating pamilya, kaya mahalaga ito Kapag nailapit natin sa Panginoon ang ating pamilya, hindi po ba masayang-masaya tayo? Oh yeah. At kapag napalayo achievement sila. yan achievement. Totoo. At yun nga, pagka napalayo naman sila, doon nagsisimula ang pagbagsak. Yeah. At makikita natin na talagang baliwala ang iyong naging accomplishment o baliwala lahat ng iyong mga naging masasabi nating mga ginawa kapag nakita mong nabigo yung iyong anak Yeah. Pagka yung pananaw ng iyong anak ay hindi maganda ang kanyang attitude when it comes sa ministry, kasi merong mga anak na hindi rin nag-i-involve Merong mga anak na talagang mapapansin mo, yung sarili lang nila, ang gusto rin nila ay yung magkaroon ng magandang karir. So dito sa mga bagay na ito, minsan na hindi na rin nababantayan ng magulang, na nawawala ang magulang na mas lalo niyang turuan ang kanyang anak na siya ay madala niya ang kanyang mga pamilya o yung kanyang anak na merong masayang attitude o pananaw pagdating sa paglilingkod sa Panginoon o sa ministry ng Panginoon. Kaya napakahalaga nito mga kapatid itong bagay na ito na intindihin natin ang lahat ng bagay, lalong-lalo na pagdating na sa pamilya. Yeah. Dahil hindi nga may isang tabi na yung ating pamilya ay talagang malaking bagay o malaking responsibilidad na ibinigay ng Panginoon sa atin. Yeah. Baka pangalagaan talaga natin ang bagay na ito. Kaya hindi pwedeng iisang tabi. Kaya wisdom ng Panginoon ang kailangan natin. Yeah. Tsaka, Sir Rudy, kung titingnan mo, Sir Rudy, if the attitude is very, essential talaga Kasi, akalain mo, ito sinasabi ng Bible So, sa verse 28, sa pagdating sa ministry natin, sa asawa natin. Yes. So, ought men to love their wives as their own body. Yeah, amen. Now, it requires attitude here. Bakit? Yes. Kasi ito nga sinasabi ko, Sir Rudy, di ba? Ito, Sir Rudy, ito yung simpleng ilustrasyon lang, Mapunta lang muna tayo saglit sa physical, Yeah, okay, sa physical side ng responsibility, kasi physical side ito To love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Di ba? Yeah, Kung amen. paano mo pangalagaan ang sarili mong, ang sarili mo, ganun mo rin pangangalagaan ang asawa mo. Yun. You see, like for example, punta tayo sa physical side. Minsan, Sir Rudy, di ba? Parang minsan parang nangyayari is that minsan nagiging bunga rin kasi ito ng kasalanan Yes. Di ba?
anong nangyayari na papansin mong ano dun sa mga asawa ngayon? Parang, alam mo, yung nawawala yung ganda. Yung? Nawawala yung, ito, so, Nawawala yung kabataan. yes, ito there's no malice on this word na sasabihin ko but this is for you and your wife This is for us and our wife. Yeah. Nawawala yung alindog. Di ba, Sir Rudy? That's right, yung that's right. ganda at alindog ng asawa mo nawawala. I meant no malice on that. Pero nung una mo namang kinuha yan, ay talaga naman yan yung nagpamatay sa'yo. Yung? Isa yan sa nakita mo. Isa yan sa pumukaw ng iyong atensyon. Di ba? Pero kaya ko naman sinasabi yan, but yet nung napunta na sa kanyang asawa, ay parang napabayaan na. Yan, nawala na. Di ka minsan, Sir Rudy, di ba? Totoo lang, makikita naman natin sa area Kaya minsan, makikita mo yung lalaki problema sa kanilang asawa. Bakit? Nagkakaroon ng iba. Anong kadahilanan? Wag mong ang minsan sinasabi dahil sa nagbago na kasi yung asawa ko Hindi na siya yung dating niligawan. Ang tanong doon, bakit siya dumating at humantong sa ganung sitwasyon? You see? It's because of the reason na babalik pa rin sa iyo ang katanungan na responsibilidad mong pangalagaan ang asawa mo. Yan. Amen. Responsibilidad mong pagkaingatan ng asawa mo. Yeah, amen. Responsibilidad mong mahalin ang asawa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Physically wise, kung paano mo alagaan ang physical mong pangangatawan, ganun din sa asawa mo. Ako I'm always checking it doon sa kanya Sa kanyang side may mga natatawa pa nga minsan si Ma'am Yang kapag nagbabanggit ako sa kanya, sige ka, makikita mo si ganito, sige. Tawa siya ng tawa. Kaya ko lang sinasabi sa kanya yon. It's because may kailangan yung both sides Di ba? Both sides. Kung sa physical nga, hindi nyo na magawa yan. Kaya, no matter, it translates to the most important part, the spiritual. Alam mo, Sir Jout, eto. Ano ang kita dyan? Tulungan kita ng konti dyan. Sige. Alam mo, Sir Jout, sa nakita ko kasi kung bakit napapabayaan na yung asawa, kasi napapabayaan niya na rin yung sarili. Pansin mo, maraming kasi mga tatay ngayon, hindi niya na tinitingnan din kung ano ang sarili niya. Physically, napapabayaan niya na rin. Kaya yung sa asawa niya, hindi niya na rin nakikita kung ano yung nagiging kakulangan o problema na physical ng kanyang asawa. That's right. Kaya kasi yung kanyang sarili napapabayaan na That's right. Nagiging abala na sa isang bagay na kung saan umaagaw talaga ng malaking atensyon. Nawawala talaga yung focus mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak kasi mismo nga, yung sarili mo, hindi mo na napapansin. Naging abala ka na halimbawa sa trabaho mo. Kung sa trabaho man. Sasamahan pa nung nagpahinga ka, naging abala din sa cellphone mo. Pambira. Wala na talaga. Kasi sa halip na i-push up mo yan, i-cellphone mo na lang. Totoo yan. Mamansin mo, nakakailang minuto na o ilang oras na sa cellphone. Kaka-scroll. Sa scroll. Tapos hindi naman niya kilala kung sino yun. Tapos nung makakita nung kakilala, lalo naman, tumagal na lalo. Kung minsan talaga, aminin natin ito mga tatay. Malaki talaga ang nagagawa ng cellphone na ito kapag hindi natin nababantayan. Minsan nga, kapahingahan na lang natin, nawawala pa Itutulog mo na lang, ise-cellphone mo pa. Kaya minsan, sa halip na pagmasdan mo yung ganda ng iyong asawa, hindi mo na napagmamasdan. Yung hindi mo na napagmamasdan kung ano kaya ang pangangailangan nito. Marami ng uban Baka kailangan na nito ng hermit salon. Diba? Shout out. Nanonood si Brother Joran. Shout out. Yun kung minsan talaga aminin natin mga kapatid. Abalang-abala nakatingin tayo sa cellphone, yung sa asawa na natin, di na natin tingnan. Yun ang nakakalungkot doon. At matindi nito, kapag yung mga anak, yung kasama, syempre, pamilya pinag-uusapan. Kapag ang pangangailangan ng iyong mga anak ay hindi mo na rin nakita. Dahil naging kumpiyansa na tayo na masasabi kong, puro lang trabaho mo ang tinitingnan mo Sana, tingnan mo rin yung pangangailangan ng iyong anak. Kung saan din sila magiging masaya at kung saan mas
mararamdaman nila yung presensya natin bilang isang magulang nila. Yun ang pinakamahalaga. Kasi marami sa mga tatay, pagka galing na ng trabaho, hindi na nila maka-fellowship ang kanilang pamilya. Yeah. Kasi, yun nga, trabaho nga, pagod na, sasabihin pagod. At pag umuwi na ng bahay, magpapahinga na, sabi niya, makapagpahinga muna konti. O hawak ka ng cellphone. Pag umawak na sa cellphone yan, mga 1 oras, mahigit. Bago, minsan nga, yung pagkain, naghihintay na eh. Kasi, kasi cellphone eh. Pero mas maganda, mga kapatid, na bantayan natin yung bagay na ito. Yeah, tsaka yung Sir Rudy, ang nakikita kong pinaka-the best na maiayos natin as fathers and leaders of the family, pagdating dito sa mabibigat na responsibility natin ito, alam mo ang pinaka-mabigat na dapat na gawin natin dito? Consistency. The attitude of consistency. That's right. You see, kailangan patuloy tayong lumago dyan sa attitude of consistency. Hindi to kasi pwede ng one-shotan ko. Sasabihin natin na one-shotan mo lang idadalin yung anak mo sa nurture and admonition of the Lord. Hindi pwedeng one-shot lang. That's right. Sabi mo nga kanina, pagka yung anak, kasama yung anak dito, pagka yung anak mo, medyo malaki na, medyo natututo na, hindi mo na simulan nung bata, malaki na yung anak nyo ngayon, medyo may pagpalag na yan. Yeah, amen. Diba? So, what it will require you is the consistency. The attitude of consistency. Marami tayong matututunan dito. The attitude of consistency, the attitude of patience, diba? Yung mga bagay po na yan, kailangan na lumago sa atin pagka naunawa natin ang ministry. Itong kagandaan sa Rudy, if we understand our ministry and as our responsibility, we will grow more on the attitudes na meron tayo. Kaya nga sabi ko, yun ang napakaganda sa ministry natin. Like for example, sabi ko nga nakaraan sa mga mothers di ba? Yung ministry ng Good News Class, pag nag-involve ka doon, makikita mo, may concern ka na doon sa mga bata, nag-grow yung pagmamahal mo doon sa mga bata, inaasikaso mo sila, pinapangalagaan mo sila. Pag sila ay nagkamali, tuturuan mo muna, ipapaliwanag mo muna, hindi mo naman papaluin yun. That's right. Papaliwanagan mo muna ng maayos, gagamitin mo. Ang sabi ko nga, napapansin, kung di papansin ng mga mothers na nag-involve, na natuturuan silang lumago doon by proper biblical correction. You see? So, anong may tutulong nun? Pagdating sa anak mo, hindi porket pag anak mo na, ayan ka na naman, bunganga na kagad, ganun kagad. Hindi mo ginagawa yun sa mga bata na nasa Good News Class. Tinuturo mo wag ka muna makulit, ito maganda makinig ka kasi mahinahon at may words ka na ito yung sinasabi ng Bible. Di ba? Pero pag sa anak mo, dapat nandito ang unang practice. Kaya nga sabi ko, with that ministry, papaalalahanan ka ng Diyos na hindi ganyan ang pagdidisiplina sa bata. Kung anong ginagawa niyo sa Good News Class, ganun ang gawin mo. Kung magpasaway man, tsaka ka mag-rod of correction. You see? Ganun din pagdating na sa atin ang mga fathers. You see, the ministry that we have, one of the blessings, Sir Rudy, that we have na nakikita ko nga as members of this church, yung ministry na meron po tayo dito, mga kapatid, ay talagang nakakatulong to develop our attitude. You see, alam mo, Sir Rudy, nakakalungkot. Minsan, ang attitude na meron ng mga nakakalungkot pagka masumpungan mo sa attitude ng isang father, yung matampuhin. Nakakalungkot yan. Madaling mabasa ang puso niya. Madaling mabasa ang puso. Totoo yan. Akalain mo pagka mabilis, sabi nga marupok. Pagka nabiro mo, ang bilis mo offend. Alam mo yun, kaya ko sinasabi yan, it's because pagka meron kang ministry, as you usher, nilalagay natin, usher ka dito sa church natin, nilalagay natin yung mga tao sa dapat nilang kalalagyan. We are so very, very patient na sila ay pasunurin sa pagdadalhan natin sa kanila. Amen. It translates on God helping us develop our patience. Okay? Our patience. Develop our patience. Saan? Ma-develop yung patience natin pagdating sa ating pong asawa at sa ating mga anak. Kung sa mga tao nga, may pasensya ka pagdadala ng pag-a-usher sa kanilang simbahan. Pagdating sa anak mo, wala ka ng pasensya. Kaya para sa atin ang mga ushers, security, drivers, lahat may ministry dito, patience is very important. Amen. You see, hindi pwede na pagka nasa pag driver ka ng sakyan, hindi mo pwede pamadaliin yung mga tao. Hindi mo pwede sabihin sa first time visitor na buntis, so bilis-bilisan naman natin.
Hindi mo Buntis yan, ah. buntis yun. Oh. Hindi mo pwedeng gawin yun sa first timer na gano'n. Bakit? Hindi babalik yun. Mhm. You see? Patakbuhin mo yung first timer na buntis. Pabilisin mo bagsak. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kaya nga pag sinabi mo, sir, na consistency, Yeah. talagang nangangailangan ng tiyaga. That's right. Tiyaga. That's right. Andun yung ang tinatawag mong patient. Siyempre, aluan mo ng tiyaga. No? Yeah. Kapatid. Kasi kung hindi rin natin pagtsatsagaan, ibig sabihin, yun pahabain niya yung patient mo. Yung tiyaga kasi talagang yung endurance mo. Yeah. Makikita dyan yung pagtsatsaga mo, yung pangmatagalan, ibig sabihin, pangmatagalan talaga. Yeah. Hindi po pwede na hihinto ka, kaya talaga titiisin mo anumang bagay na nararanasan o nararamdaman mo. Lalo na't ministry ang pinag-uusapan. Kaya sabi nga, kung okay ka doon sa good news class, okay ka pagdating sa ministry dito sa simbahan bilang usher, I do believe mas magiging okay ka kung sa loob ng tahanan na ninyo. Kasi pamilya mo na yung ina-usher mo pamilya mo na yung dinidisciple mo. Yeah. So kakailanganin talaga ng tiyaga. Sabi nga sa pagdating sa labas sa ibang tao, Yeah. tinatyaga mong sunduin. Ano? Yeah. Malayo, hinihintay mo, tinitiis mo, mahaba pasensya mo. Pag nagtuturo ka, inahaba-habaan mo, maganda ang deliver ng salita. Yeah. Maganda kasi kaya, dapat maturuan ito, uunawain mo. 'Di ba? Ganun ang ginagawa natin. Pero pagdating sa pamilya, higit nilang kailangan 'yon, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan na yung ating pamilya ay isa rin yan sa disciple natin. Kaya kasi nga ministry din yan Yeah. Hindi perpekto ang pamilya natin. Yung asawa natin, masabi ko, hindi yan kasing lago ng pananampalataya mo. Merong bagay na hindi pa nila naiintindihan. Minsan nga, hindi nila naiintindihan kung minsan yung responsibility na meron ka sa labas bilang isang usher at akala nila dahil kung minsan dahil pamilya mo sila ay special na sila pagdating sa pag-upo o sa pag-a-usher mo. Yeah. Okay, pauunawa mo rin na masasabi mo rin na sunod lang kayo sa akin bilang usher katulad ng pagsunod ng iba sa ginagawa ko rin sa kanila. Yeah, totoo yan. Tsatsagain mo. Hindi po pwedeng tingnan mo yung Persahan. iba. Oo, hindi pwede. Hindi mo pwedeng persahin. Kaya kasi consistent nga Kasi pag hindi mo sila tsinaga, sino pa ang magtsatsaga sa kanila? Tama. Kung ikaw mismo na leader ay hindi mo natsaga bilang tatay. Kaya ito yung sinasabi natin sa Rudy, ganun na lamang kahalaga. Yeah. Yung tinatawag nating yung attitude, no? Yun. Nataon Amen. marami, saklaw ang buong attitude dito yeah. You see, sabi ko nga kahapon ito yung maganda na maidi-discuss ng mga ilan sa mga pagkakataon ng team preparation na maihanda. Dapat ito yung mga paghandaan nila sa Rudy. That's right. Sabi ko nga, iba pag pumasok na sila, yung mga young people na lalaki na nasa team preparation, you've got to prepare your attitude first. Yung Na dyan pa lang sa palagayan nyo ngayon, ma-develop nyo na para pagpasok nyo ng pagpapamilya nyo, develop yung attitude nyo na yan. Yes, sabi ko nga, Sir Rudy, eto lang nga lang the attitude of leadership. Yan mabigat na pag-uugali na yan. It requires a lot of character. A lot of character ay involved. Saan? A lot of characters ay involved. Kapag a lot of characters ay involved pagdating na sa leadership, Sir Rudy. Oo. Sabi ko nga, hindi pwede isa lang ang alam mo dyan. Hindi pwedeng isa lang. Kung tayo nga nananalangin pa rin tayo lumago sa ating leadership, sa ating pamilya. Di ba? Yan. Kasi yung leadership, alam mo, pag pinag-uusapan natin, mga kapatid, again, ulit ko, ilagay niyo po sa isipan niyo to. Pag pinag-uusapan natin yung ating leadership, it requires a lot of attitude. Yes. Attitude mo sa pagmamahal, attitude mo sa paglilingkod, Yun. pagsisilbi, sa hindi mo That's kaano-ano. Sabi ko sa atin, area leader tayo.
Whether we admit it or not, sabi ko, alawak ng alagaan natin na tao. Lalong-lalo na spiritual na pag-aalaga, Sir Rudy. Yeah, Ang amen. pinag-uusapan natin dito, hindi na yung ano eh. Of course, Pepe, lalo na, sabi ko nga eh, makakahanap tayo ng paraan para matulungan sila pagdating sa physical needs. Pero Yes. pinakamabigat is the spiritual needs. That's right. You see, kaya ako sinasabi yan, lalong-lalo na kung lalong-lalo na kapag dating na sa punto na ipapaunawa natin yung prinsipyo na tinuturo ng Biblia. You see, nandiyan dyan yung long-suffering, patient. Nandiyan talaga Yeah. yung fruit of the Spirit, kailangan lumabas eh. That's right. You see, yan yung dapat na ma-develop. Kaya sabi ko nga, attitude. So, when it comes to the ministry and family, one of the things na dapat na pasalamatan natin sa Panginoon, because in our church, we have ministries that will develop our attitude as leaders of the home. Yung You see, para sa mga tatay na nandiyan dyan, shout out po sa inyong lahat. Huwag po nating iisang tabi ito. I'm telling you. Sabi ko nga, ang mundo natin ay talagang inaagaw na eh, di ba? Inaagaw na yung ating inaagaw na yung ating pwesto sa pamilya. binibigyan Ano kasi, masabi mo niya, Sir Rudy? binibigyan kasi tayo ng mundo ng maling pananaw. At kapag tinanggap natin yung bagay na yon, doon mamimislead ang ating pamilya. The way kung paano natin sila nililid. Alam nyo, eto, sa mga tatay na meron ng anak na talagang binata na at mga dalaga na, eto yan mga kapatid. At sa may mga magkakapatid naman na nanonood sa atin, at sa mga nanay na naiwan dyan sa tahanan, eto, ang papel namin bilang magulang ay isang napakalaking magandang, malaking bagay na dapat tularan. Yeah. Kasi may mga anak kami. Kapag hindi namin naayos yung aming pagtuturo sa aming pamilya, ay maaaring yan talaga ang maa-adapt ng aming mga anak. At ngayon, may mga anak din kaming mga binata na at dalaga na. Sabi nga, kung sa kanila ay hindi nila natutunan sa amin kung paano ang magandang leadership o magandang attitude pagdating sa pamilya, ay pag nagpamilya sila, siguradong pangit din ang magiging kahihinatnan. Kasi hindi nila na-practice ng maganda eh. Kaya nga mahalaga para sa mga preparation na nagbabalak na magpamilya. O di kaya, mga ilang taon na lang. Alam mo, mag-aasawa ka na rin lang naman. Ang pinakamaganda nito, i-practice mo na sa iyong pamilya mismo ang mga bagay-bagay na magaganda. Yung pang-unawa mo sa kapatid mo, hello sa mga magkakapatid na nag-aaway-away, malalaki na, nag-aaway-away pa. Pangit yung ganon. Yeah. Napakaganda yung pagdating sa ibang tao, nauunawaan mo. Pero pagdating sa kapatid mo, nawawala ang lambing mo. So, pangit hindi maganda yung ganong klase. Dapat iisa lang ang attitude mo. Mapasalabas ka, mapasaloob ka ng tahanan ninyo, kung ano ka, yun talaga yun dapat. So, hindi po pwede na magaling ka sa church, pero pagdating sa loob ng bahay, ay maiksi ang pasensya mo. Yeah. So, mahalaga na kung nakakaunawa ka pagdating sa ibang tao, mas uunawain mo rin yung nasa loob ng pamilya mo o nasa loob ng bahay nyo. Katulad ng magkakapatid, dapat iwasan yung pagkakaroon ng alitan. Dapat andoon pa rin yung pag-unawa sa, alam mo, minsan, Sir Jow, maliit na bagay, pinag-aawayan. Oo, totoo yan. Bakit? Kasi, ang pangit nga nito, kapilang pinag-aawayan. Abay, matatawa ka na lang. Hindi sa wala naman pambili, pero Meron naman. Abay, bibili na lang, pag-aawayan pa. Yeah. Abay, pangit naman yung ganon. Pero mas maganda, mai-practice talaga, mga kapatid. Mai-practice yung magandang pag-uugali. I-establish lagi natin yung sweetness sa loob ng tahanan. That's right. Yung sweetness. Kasi, pinaka buod yan. Masaya ang pamilya kapag sweet ang pamilya. Ano po, lalo na pag nakita nyo yung mga magkakapatid na sila magkakapatid talagang may bonding. Yeah. May as in talagang nagkakaigi. Yeah. Nagkakaigi sa kalukuhan. Yeah. Kasi nagkakakuntsabahan na. di ba pagka nagbibiruan yan. Yeah. Tipong yung mga masasayang bagay niyan
Hindi inaalis sa pamilya yung ganon. Yeah. Hindi inaalis yun. Kasi Hindi, yung totoo. nagpapasaya yan sa pamilya. Totoo yan. Hindi, alam mo, Sir Rudy kasi, yan yung sinasabi ko, nadi-develop din tayo dyan dito. Yeah, totoo. O fathers, tingnan nyo ha, kung anong fellowship ang iniipon ni pastor sa atin dito, the same fellowship din naman yan, dadalhin natin yan sa ating pong pamilya. Yun. Kung gusto ni pastor, masaya tayong mga fathers dito, nakaka-fellowship niya, nakakabiruan niya, nagtatawanan tayo. Pagdating din sa inyong pamilya, gawin nyo rin yun. Yun. Alam nyo, kasi ang kagandahan dito sa atin, realistic tayo palagi, di ba? Yun. Alam nyo, sabi nga ni pastor naalala ko yun, sabi ni pastor, pagdating sa fellowship ito naalala ko yun, di ba? Anong sinasabi ni pastor palagi? Yung hapagayag ko ng salita ng Diyos, nandun sa pulpito yun. Oo. Pagdating doon sa mesa na, di ba? Makikita mo si pastor, nandun doon, nagbibitaw siya ng doktrina, Yun. pero hindi all the way, doktrina ng prinsipyo. Oo. Ginto ang tawag natin, gold mine tawag natin. Pero sabi ko nga, hindi na lumalabas na parang Bible study pa yung fellowship. That's right. Sabi nga ni pastor, there's a right place for that. Pwede ka na magbiro. Yes, masaya ka na, masaya na. Masaya tayo lahat. Kita, nagtatawanan tayo nila, pastor Akalain nyo, dinidevelop tayo doon, fathers, so that pag-translate nun, pagdating sa ating pamilya, talaga naman, sabi ko nga po sa inyo, parang ano yan naalala. Ganun din yung gagawin natin. Naalala ko, illustration, for the sake of illustration lang ito, mga kapatid. Naalala ko, Sir Rudy, di ba, sabi nga ni pastor ang mga old school preachers, sila yung may mga kataga sa kanilang mga simbahan. Simbahan ko to Kung isang oras o 2 oras ako mag-preach, ako pastor dito Aba. Yeah. Sabi ni pastor, pag nakakala nila, napakaganda pakinggan Dahil 2 oras ihahayag yung salita ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, naalala ko yung sinasabi ni pastor na yan. Talagang, kaya sinasabi ni pastor na, alam niyo, pagdating sa ganyang bagay, mga kapatid, kita niyo pati si pastor, ako, estudyante ng pastor natin, itong bagay na yan. 45 minutes is very max na yun. No. You see, sa atin, lalo sa amin ng mga preachers, di ba? right. You see, kasi ako nga, how much more ngayon, sir, sa tinuturuan ko sa practical preaching and teaching. You see, Yes. 15 minutes lang, busog na yung tao sa'yo. That's right. Yun ang sinasanay ko sa kanila. Yun nga minsan sinisit-inan ko 15 minutes na, busog na yung tao sa'yo. Yeah, You yan. see, now, kaya ko sinasabi yun, it's because there's a proper timing for that. Let all things be done decently and in order nga Yeah, You see, amen. now kaya ko sinasabi lang naman yung fathers, illustration lang yan. Pagdating sa ating pamilya, napakasaya tinuturo ni pastor. Yayain mo yung pamilya mo, maupo kayo sa sala, magkamustahan kayo, Yeah, kamusta amen. kayo. Pagkaroon kayo ng maayos sa fellowship, masayang fellowship. Totoo yan. You see? Wag aalisin talaga yung magandang fellowship sa loob Yeah. ng tahanan. At tayo mga tatay, kapag oras ng biruan, lalo na sa loob ng pamilya, ay maging malawak ang pangunawa natin sa bagay na yan. Wag nating ialisin yan sa loob ng tahanan. Pangit naman na sa labas, marunong tayo makipagbiro. Yeah. Na naiintindihan natin yung iba, pero pag sa loob ng tahanan na natin, ay hindi naman na tayo mabiro. Yun. Hindi na tayo mabiro ng... Sabi ko, nakakabiro ka nga sa mga ka-workmate mo Diba? Nakakabiro Totoo ka sa mga ka-office mate mo Yung- Tapos pagdating sa inyo, sasabihin mo na sa bahay, huwag niyo ko ano yung pagod ako. Oo, yun nga may masaklap. Yun doon ang pagka napakapangit ganun, na oo. impression. Mag-create tayo ng magandang atmosphere. Yeah. Doon sa loob ng pamilya natin. Kaya kung masaya sa labas na meron kang kabiruan, maganda rin sa loob ng tahanan na meron kang kabiruan. That's right. As long na hindi yan lumalampas, sabi nga, hindi ka binabastos in a way, kundi talagang pagpapakita yan, how dare are we sa ating mga anak. Yeah. Kasi totoo naman andoon yung expression nila ng kanilang pagmamahal kung minsan sa pamamagitan ng pagbibiro. Yeah. Okay? Pero lahat naman ng biro, alam din naman nila na may may limitasyon. Yeah. Alam nila yun Kasi nasanay ang ating mga anak na pagdating dito sa simbahan, meron din silang mga kaibigan na binibiro din sila. At saka nakikita nila sa fellowship. Oo, at saka even dito may mga matatanda sila. Kanina nga lang, ako na nga lang, kanina, siyempre, ang ginagawa ko is that, ngayon, sasabay kami maligo, sinasabay akong maligo palagi yung tatlo Opo. Hindi na natin sama siya, iba schedule nun. Hindi, yung sabi ko, yung dalawa, si tatlo Daniel, kayo, si Zaki. ibig mo sabihin tatlo. Hindi, wag na nga, iba schedule niya. Hindi, kayo tatlo. Kahit kami tatlo, sabay-sabay kami maligo, di ba? So, sabay kami, so, doon, nagtatawa ng masaya kami kasi siniset ko yung spirit nilang
masaya sa umaga pa lang Sir Rudy. Masaya pa lang. Tapos, katulad kanina sinabihan ako agad ni Dani, tayo mamaya bago mag-sleep, may tayo, mag-games tayo. Sabi ko, walang problema. Schedule na. Sinasabi ko, ibig sabihin, yung ganong pagiging kampante ng anak mo sa'yo, fathers, i-treasure mo yun. That's right. Hindi kasi, alam mo, bangit kapag fathers na hindi ma-develop yung ito yung ministry mo Ministry mo ring pasiyahin yung pamilya mo. That's right. Amen, brother. Baka makalimot kayo, fathers, ministry mong pasayahin ang pamilya mo. Amen. Sir Rudy, not in the aspect of providing pasiyahin sila materially, not pasiyahin sila financially, pasiyahin yung spirito nila. That's right. Alam mo kapatid, hindi lahat ng anak may tatay. Yeah. Hindi rin lahat ng pamilya nakakaranas ng ganito. Kasi minsan napagdamutan Yeah. Ang pangit nito kung kailan lumaki na yung mga anak mo, hindi kasi sila nasanay na nagkaroon kayo ng biruan, nang maliliit pa sila. Pagka lumaki sila, sabi nga, pag hindi sila sanay sa ganon, makikita mo, hindi sila mahusay makipagkapwa. Hindi sila mahusay makipagkapwa. Makisama. Tsaka masaklap nito, kapag walang biruan sa loob ng tahanan na nangyayari, yung sweetness ang tinutukoy natin, kapatid. Kapag walang ganoon, nagkakaroon ng kanya-kanya. Nagkakanya-kanya. At kaya humahanap sa labas. Kakain ito, Sir Rudy. Kakain ito. Oo, yan. Sa halip na, totoo, minsan sa halip na magkabaroon kayo ng biruan ng pamilya, magse-cellphone na lang yung anak. Di ba? Parang hindi siya nakikisali kasi hindi niya dama parang totoo yan. Di ba? Sabi ko nga, yun lang i-maintain yung joy in the spirit ng inyong pamilya. That's a big responsibility. That's a big ministry. Kaya nga sabi ko, fathers, tinan nyo, magkaroon tayo ng reality check. Does your presence of the home create a jolly spirit? Does your presence in your home creates a positive and joyful spirit? You see, alam nyo, iba kasi yung mag-isip din tayo, fathers, no? Na tanggapin natin yung katotohanan na pagka umuwi tayo ng tahanan, at yung mga bata, yung mga panganak natin, mahirap nito, kung pati na asawa mo, ay magkaroon na ng thinking, eto na naman, tapos na naman yung kasiyahan natin, wala na naman. Pagka nagkaroon na ng ganyang kataga, ang inyo pong mga anak, ay wag muna sila ang pagbuntungan mo. Unang i-check natin ay ang sarili natin. You see, alam nyo, sabi ko nga mga kapatid, nasa Biblia po pinag-uusapan natin Kasi tinan mo, sabi ng Biblia, and ye fathers, provoke not your children to what? To wrath. Kung yung presensya pa lang natin, provocation to wrath na You see, paano pa nila may enjoy yung family? Kaya father, sabi ko nga sila, ang pagpapasaya ng pamilya, hindi mo kailangan ng pera. That's right. Mahirap nito, mahirap dito pag nakita ka ng anak mo, parang tumahimik, parang masaya nung dumating ka. Pero nung dumating ka, parang nakakita ng tigre, hinto bigla lahat. Totoo yan. Diba? Kaya kung sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason na hindi mo kailangan ng pera para pasiyahin yung pamilya mo. Hindi mo kailangan ng material na bagay o financial na bagay para makuha yung tawa at ngiti ng pamilya mo. Amen. You see, ng asawa mo, yung ngiti at tawa ng asawa mo, hindi mo kayang makuha, hindi mo kailangan pa ng malaking halaga dyan o material na bagay para makuha yan. You see, pwede mong gawin yan by your presence alone. Yun. Ang nakakalungkot nito, Sir Rudy, parang sinasabi ko nga sa may mga business Sabi ko this is for the sake of illustration, para sa may mga business dyan. Nakakalungkot naman na parang mas mukhang pinagpapaala pa yung mga wala sa tamang pananampalataya at walang Diyos kaysa sa isang totoong nasa tamang pananampalataya. So, sino may problema doon? Yung pananampalataya ba? Yung tinuturo ba ng Biblia? Simbahan ba? Hindi. Yung Kristiyano mismo. Amen. The same thing din sa atin, mga kapatid. You see, nakakahiya naman kung mas masaya pa. Ito, I'm not trying to say this to, for the sake of degrading the situation. Diba? May mga kinikilala tayong mga nasa squatters area na pamilya. Diba? Because of their poverty. Diba? Mga nasa poverty, mga nandoon sa ganong klase. Nakakalungkot kung
sila masayang-masaya na nagtatawa, ikipagtawanan yung anak sa asawa, nag-aalakakan silang pamilya sa loob ng tahanan. Tapos sa loob ng isang Baptist na tahanan, na nakakatanggap ng mga pagpapala ng Panginoon na may mabigat na salita ng Diyos, walang ganun sa tahanan natin. Solemn. Solemn. Pagka yung tahanan natin, we aim for the solemnity ng tahanan natin, tapos makikita mo, yung pupunta natin sa area, saya nito. Anong sasabihin na lang natin? Yung kasi yung kasayahan nila inabase sa mundo. Huwag kang magpaka-spiritual, kapatid. I'm telling you. You see? Mag-ingat ka because it might not be spirituality anymore but self-righteousness. Yun. Amen. Kay Lucifer yan. Ang bambira. Hindi yan sa Biblia. Kay Lucifer yan. You see? Kasi sabi ko, alam mo, napakasaya yung uuwi ka, salubungin ka ng mga anak mo, hahalik sa'yo yung mga anak mo, yung hahalik sa'yo na masaya sila, yayakap sila, tatalon sa'yo, yayakap sa'yo, masaya silang mag-bless sa'yo. Hindi yung, tapos takbo na sa kwarto, alis na. Hindi man lang tumagal sa harap mo. Ito, pinakamagandang assignment ngayon. Sir, yan. assignment ngayon. Mga tatay, magandang tanghali sa atin lahat. Mga tatay, eto. Pagka umuwi pa kaya tayo ng tahanan natin, pag dumarating kaya tayo, nakikita kaya natin yung kasiyahan ng ating mga anak na nakita nila tayo. Check natin yan para mas maganda. Ha? At doon kaya yung oras na parang ayaw nilang aalis kasi nandiyan ka. Kasi parang gusto nilang makausap ka. That's right. Makasama ka. Yung kasi... yan yung magandang i-check. Kasi yung tipo na, alam ko, tatay ko lang makakapag-advise sa akin ng ganito. Yung mga tipo na ganyan. Di ba? Yun nandiyan doon ka sa punto na masaya yung presensya ng pamilya mo kasi nandiyan ka na. Wala na silang pangamba. Okay, may problema yung anak, yung misis mo, walang pangamba. May problema yung mga anak natin. Naantay ka na pagbalik ng misis mo. Bakit? Alam ko yung asawa ko makakapag-ayos nito eh. Confidence sila na talagang that's the word. Confidence ng pamilya mo. Yung joyful and confident spirit ng pamilya mo, nasa sayo. Bakit? Kasi kaya nga pagdating mo, kadadating mo, masayang-masaya sila. Di ba? Masayang-masaya sila. Wala sila dun sa pagkakataon na darating ka na parang kung kailan ka dumating, tsaka nag-down yung spirit ng pamilya mo. Yeah? Yan ang pinaka-importante dyan. Alright? So, ngayong hapon, yan yung magandang ma-check natin. Ngayong tanghali. Amen. That's right. Yan yung magandang ma-check natin sa sarili natin. Kasi sabi ko nga, mga kapatid, sabi nga dito sa comment section ni Ma'am Lydia, humalik sila sa papa nila pagdating. Sip-sip mga anak ko sa papa nila. Pero alam nyo, kami rin naman up until this time, you might be seeing us na kami rin naman, ginagawa namin yung kay Pastor Lane. Kailanman, di namin pinaplanong iwala yan. You say, kaya ko sinasabi yan, alam mo yun, the more na mas naging, ako personally pag may pamilya na ako, pero nandun pa rin yung pakiramdam ko na pag nandyan si Pastor, mas mataas ang confidence ko. Amen. Pag nandyan yung tatay ko, mas mataas yung confidence ko. Ang anak mo kaya? Ganun kaya? Yun ang sinasabi mo kanina, Sir Rudy. Pag pumasok ka na ba sa tahanan, bigla kayang gagano, no? Parang, serious tatay ko. Pambira pa. Nagba-brighten up your day yung asawa mo. Glowing yung asawa mo pag dumating ka. Dapat ganun ang nararamdaman. Yes. Dapat sana ganun yung ma-achieve. You see? Hindi yung pabalating ka sa bahay mo. Ay, nako, eto na naman. Tapos biglang tago. Tapos, yung parang dead ma ang dating. Yung pagkatapos mo na pagkalapit mo, pagbati sa'yo, pupunta na lang sa isang tabi, hawak na lang sa cellphone, o kaya naman gagawa ng assignment kahit wala. Tipong, bakit kaya ganun? Hindi, alam nyo, kasi ministry natin kasi yan eh. Totoo yan. Priority ministry natin na may ayos yung kanilang spirit. You see, mapasaya natin yung kanilang spirit at maparamdam natin sa kanila na ang Panginoon ay nasa tahanang ito. Yes. Yun ang pinakamaganda sa Rudy. Di ba? Yung yan isa sa pinakamabigat. Kasi tinan nyo, maliwanag naman yung sinasabi ng Biblia. Laging dito sa Book of Ephesians, hindi na natin babasahin lahat. Pero dito sa binabasa natin sa Book of Ephesians, laging involved ang Panginoon eh. So, ibig sabihin, yung ministry natin sa asawa natin, yung ministry natin sa anak natin, kailangan masasabi natin,
ayun, nandiyan dyan ang Panginoon. Nakikita ang Panginoon. Alam nila, ramdam ng mga anak mo na ito ay salita ng Diyos. You see? Ramdam ng mga anak mo, ito ay salita ng Diyos. Ramdam ng asawa mo na salita ng Diyos ito. Yeah, amen. You see? I mean, sabi ko nga, kagabi lang, just for the sake of listening, kahapon lang, ay talagang, kinausap ko yung dalawang bata, si Daniel at saka si Isaac. Nandun siya, kinausap ko sila, pinaliwanag ko sa kanila kung anong salvation nila, pinaliwanag ko anong dating yan sa kanila, ano dapat ang implication yan sa kanila. You see? Kasi, dinisiplina ko eh. You see? So, sa pagdidisiplina, dapat maramdaman nila, masaya sila sa disiplina. Ibig ko sabihin masaya, maluwag ang pagtanggap nila sa disiplina, unawaan nila, kasi alam nilang gagawin ko yun sa kanila, patunay na mahal ko sila. Yan. You see, ganon din naman, nakikita ng asawa ko, ni Ma'am Yang, na ginagawa ko yun biblically. Yes. So, nakikita nila na yung ministry ko sa kanila, ando doon ang Panginoong Jesucristo. Amen. You see? Now, hindi lang yun. Isang side lang yun. O, meron pa after ng discipline. Bakit ang gaan ulit ng spirit? Masaya yung spirit. Walang regret. Masaya pagkatapos, and then, darating na kami sa punto, nagtatawanan na, ganyan, masaya na ulit. Masaya na ulit yung spirit. Yes. Bakit? Kasi after, isa pa sa responsibility mo yun eh. Yung pasiyahin yung spirit ng tahanan mo. That's na para right, amen. pagpunta nila sa bahay. Kaya nga sabi ko nung last Sunday, di ba? Yes. Yan yung dahilan kung bakit sinasabi ni Pastor that your family should be your heaven in this earth. That's right. Amen. Yung heaven natin dito, dapat nasa pamilya natin. Bakit? Nandun yung presensya ng Panginoon. Oh. Kung ang tanong, sa pamilya mo kaya pag Natatawa ako. ang tanong, langit kaya para sa pamilya mo yung inyong tahanan? Yun ang nakakalungkot. Kasi alam nyo, minsan, ilalagay natin sa isipan natin, gusto natin dalhin yung langit sa pamilya natin. Pagkadating natin, parang pakiramdam ng pamilya natin, pambihira. Andito, mahirap nito, parang, ang dadating pa parang Parang may dumating na kontrabida. Yun nakakalungkot Alam nyo, fathers, alam nyo, minsan nakakatawa kasi talaga pero alam nyo, tingnan din natin sa sarili natin. Alam nyo, aminin natin yung talagang kalagayan natin ngayon. You see? Kasi may chance Hindi ka makapupun. May chance kasi, may chance. Ang point kasi natin dito, may chance. Natawa ko dito sa sticker na yun. Pagsasang-ayon ni Paul Ching, panot. Ay, sorry. Di ba? Pero ito, ilagay nyo sa isipan nyo, fathers. Masaya, ramdam kaya ng pamilya mo yung langit sa tahanan ninyo. Di ba? Okay? So, alam nyo, mga kapatid, ay, kung bakit, isa sa mga nagiging problema talaga natin, ito po, may nakikihabol pa sa chat dito. Makinig muna kayo. Nagdadagdag kayo sa matatawa na namin Pero, eto na nga sinasabi ko. Ilagay nyo sa isipan nyo, di ba? Realistic ito. Realistic and yet, may malaking problema ito. Tandaan nyo, yung mga anak natin magpapamilya rin yan. Yun ang mabigat na dito. You see, pagka yung, albawa, sa iyo si Emilio, pag matagal-tagal pa yun sa akin, dalawa, pero darating sila doon. Na yung dalawa, hinuhubog ko na kung ano, yung nasusumpungan. Ang point is, yung nasusumpungan ng anak natin sa tahanan. Later on kaya, mababalik kaya, pag si Emilio nag-asawa na, later on, pag dumating yung dalawang anak ko sa ganyan, babalik kaya sa isipan na, ito dapat gawin kasi ganito kami sa bahay. Yeah. Masaya kami sa bahay. That's right. You see? Yun kaya, pag yun ang ipapass forward natin doon, malagay mo kaya, anong impression ang meron sa mga anak mo? Anong impression meron sa mga pamilya mo? Sa pamilya mo? Sa asawa mo? Di ba? Sir Rudy, baka may gusto ka may dagdag dyan. Mga kapatid, dito sa mga sinatalakay natin, sabi nga, napakahalaga, nagagampanan natin ang ating responsibility bilang tatay sa loob ng tahanan. Tayo ang magdala ng magandang attitude sa loob ng tahanan. Magandang spirit, magandang pananaw. At tayo rin ang makitaan lagi ng magandang halimbawa. At tulad ng sabi ko, responsible tayo na magdala rin ng kasiyahan sa loob ng tahanan.
At wag nating aalisin yung tinatawag na biruan. Wag natin alisin. Lalo na't malalaki na yung mga anak natin. Kasi pag hindi natin sila biniro at walang ganong klaseng kasiyahan sa loob ng tahanan, hahanap yan sila ng ibang nakakalungkot yan. magpapasaya sa kanila. Iti-take advantage ng Diablo yan. Oh, yes. At andyan yung lalayo ang loob nila sa atin. Kaya nga sabi dito, sabi nga sa Book of Ephesians chapter 6 verse 4, sabi dito, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Right. So, good spirit ang laging dalhin natin sa loob ng tahanan. At kung paano marunong tayo makipag-fellowship o salamuha sa labas, kasama ng nakikipagtawanan, nakikipagbiruan, dalhin natin sa loob ng tahanan din natin yung ganung bagay. At na alam ko, hinahanap din yan ng pamilya natin eh. Oh yeah. Anyway, That's right. Kung may ganyan sa loob ng tahanan, ay naniniwala ako na mas lalong gaganda ang closeness at ng relationship ng loob ng tahanan. So, yan sir, Jow. Thank you so much. Yeah. And alam ko parang narinig ko na, Pastor Hill, are you there? Kasi alam nyo mga Hindi dito ako. Yeah. Yan. Lang muna. Off cam lang muna ako kasi marami akong backlog eh. Okay. Sir, baka may gusto ka mo munang sabihin bago tayo magwakas, sir. Actually, marami akong gusto sabihin eh. Hindi man tayo nauubusan ng mga sasabihin. Amen. Para sa mga mahal natin sa buhay, you know. Ang tinutukoy kong mahal sa buhay, walang iba kundi ang church. Amen. You know, alam nyo mga kapatid, ito'y nabibitawan ko na sa pulpit, pero siguro from time to time ay kinakailangang ipaalala po sa inyo. No? Huwag naman sanang isipin na ang programang ito ay pang-asar, pangungutya, o pang-atake. Alam naman natin na ang programang ito ay talagang design para makatulong sa ating family. Ngayon, minsan nga lang, may mga nakakatawa talagang eksena. Yeah. Na, Amen. honestly, if the truth be told, talagang matatawa ka sapagkat, you know, katulad nyo, ikaw Joe, nagising ka na sa ganyang pamilya na hindi mo na naranasan ang mga matitinding away ng talagang totoong mag-asawa na, you know, yung mga ignorante sa salita ng Diyos. Yeah. In other words, nagising ka na sa Kristiyanong buhay, pamilya na may kinikilalang Diyos at meron ka nang nakita mga huwaran. Yeah. Hindi katulad ni Brother Rudy na bago yan napunta dyan sa church, ay may sinusundo pa yan ni Mayet sa inuman, sinusundo pa yan ni Mayet sa barkada at nag-aaway sila sa kalsada. You know? So hindi mo na naranasan yan. So iba't iba ang karanasan ng bawat isa. Pero nakikita natin mga kapatid, iba't iba man ang naranasan natin sa isa't isa, pero meron tayong pattern na pwede natin pagsamahin ngayon. Yun. Amen. Di po ba? Ano man ang ating karanasan, ano man ang ating background, ang usapan ngayon is, ngayong meron ka ng Biblia, ngayong meron ka ng Diyos, ngayon meron ka ng pastor, ngayon meron ka ng simbahan. Ano ang plano mo sa iyong pamilya? Yeah. Yan. Di po ba? So ganyan dapat ang isipin natin. And dapat mag-usap na ngayon. Sana po nakikinig ang mga dapat makinig eh. Amen. We have Ngayon, 97 viewers, sir. Sana mag-usap po tayo, mag-usap kayo mag-asawa na ang pamilya ay bago na. Man. That's right. Ang bawat miyembro ng pamilya, yung mag-asawa ay bago na. Because the Bible is very clear, when the Apostle Paul spoke to the Corinthians, if any man be in Christ, he is a new
creature. Amen. If you are in Christ. But if you are not in Christ, you are the same as before. Yun. But if you are in Christ, you must be new. You must be a new creature. Bago ka na dapat. Therefore, if you are a new creature, your ways also are new. Yeah. It's Amen. not the same as before. That's Na wala right. kang biblical principle. Yes. Ngayong may biblical principle ka na, dapat bago na. Now, ang tanong ko ngayon, which of your new starting or beginning nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon at naging bagong nilalang ka na, ano yung bagong pamamaraan mo ngayon using the biblical principles? Kasi, sa amin at sa hindi, ang pinagbabatayan natin sa pamumuhay natin is the world's principle. So, lagi tayong politically, is it politically right? Or yung bang majority ay ginagawa to? At kung hindi ginagawa ng majority ito, ay hindi ko gagawin ito. You see, para bang nakakahiya at mali ka pag ikaw lang mag-isa ang gumagawa, kahit alam mo naman na ito ang tinuturo ng Bible. That's right. Yeah, amen. So, the sad thing is the implementation, the delay at hesitation of implementation. Yun ang pinakampangit doon. You see, nagkakaroon ng pag-antala at nag-aalinlangan. Nag-aalinlangan tayo sa pag-implement, pagsagawa, pagtupad ng sinasabi ng salita ng Diyos sa ating pamilya, yamang alam natin na yun ang pamamaraan ng Diyos para pagpalain tayo. Yeah. So ano po ang dapat natin gawin? Mag-usap kayo. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na anumang differences natin, bihira, kahit sabihin mo natin, hindi tayo nag-grade 1. Pero as long as you have pastor that will give you knowledge and understanding, dapat naman po natin maunawaan. Marunong nga tayo magbilang ng 1,000 Amen. That's right. Bakit pagka pera, madali nating maunawaan? Pagka patungkol sa mga prinsipyo na ikabubuti ng ating pamilya, ang hirap maunawaan. You see? Kaya nga pagka pera, matindi, masinsin ang pagkabilang. Kaya nga ho, nagsusumbatan. That's right. Pero, ganito po ang dapat gawin. Mag-usap, pag-usapan, saan tayo, nasaan yung loopholes natin? Saan tayo hindi nagkakasundo? At bakit hindi tayo nagkakasundo? Ano ang problema natin? Meron ba sa tahanan nating pagkampi-kampi? Tandaan niyo po, na yung pagkampi-kampi, yan ay bunga ng immaturity. Yeah. Kaya meron pagkampi-kampi. Saan niyo po makukuha yan? Letter ni Paul sa mga taga-Korinto. First letter pa lamang ni Paul sa mga taga-Korinto. Yeah. Okay? Ngayon, ano po ang dapat gawin? Siguraduhin, hanapin, saan tayo hindi nagkakasundo at ano ang dahilan na hindi natin pagkakasundo. You see? Ngayon, baka naman kinakailangan sa mga lalaki, sa mga tatay, sa mga leaders, that we need to lead our family softly. Amen. Kasi po, hindi lahat ng leadership or personality or members of the family ay kasing katulad ng pamilya ko or pamilya ni Janel, pamilya ni Rudy, Man. o kani-kaninong pamilya. That's right. Magkakaiba That's po right. tayo ng pamilya. Okay? Amen. Then we must understand and weigh everything if we need to lead our family softly. Hindi Yeah. katulad ng, ako katulad ng sinabi ko kay Janel at Kimake, sa ayot nyo sa gusto, kinakailangan kayo nasa ministry kayo. Pero, nung sinabi ko naman yan, na kailangan kayo sa ministry, ay hindi ko sila pinabayaan. Yeah. Unti-unti na pinakilala ko sa kanila ang Diyos, unti-unti, kahit hanggang ngayon, nandiyan si Janel, ini-explain ko pa sa kanya Yeah. ang ministry. Amen. You see,
Lagi ko yun in-explain kay Maki, kay Janel, kung anong ibig sabihin ng ministry. Hindi pa ako tapos sa kanila. Hanggang ngayon, in-explain ko pa. So, we must understand as a leader of the home that we really, there should be a time in our family, in our leadership, that we should and we need and we must lead our family softly. Yun. That's right. You That's see? it. Kasi binasa kanina ni Brother Rudy yung Ephesians chapter 6 verse number 4. Fathers or leaders, provoke not your children to wrath. Okay. Sabi ko nga, maaaring hindi mo man yung ginagawa, pero ginagawa mo yung kasunod na sentence niya. Pero alam nyo, I've realized na inseparable yan. If you're not provoking your children to wrath, you should teach them and nurture, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. And any leader of the family, any father of the children, okay, that is bringing up their children in the nurture and admonition of the Lord, they will not provoke their children to wrath. That's right. Yeah, amen. Ililid nila ang kanilang children softly. You see? So, mga tatay, ako po, sa totoo lang, hindi naman sa ako'y nangunguna na pinangungunahan ko kayo at pinipilit kong maging ako kayo. No. Pero, yung bang hindi resolve ang problema sa loob ng tahanan, ipag-aralan naman natin. Yung problema mo ng asawa mo, ano ba talaga ang problema mo sa asawa mo? You see, aralin ng mabuti. Aralin. Yeah. Hindi po pwedeng, pambira naman pagka nag-engineer ka, inaaral mo. Pag nag-abogado, inaaral. Bakit yung pag-asawang ganyan, hindi inaaral? Aralin ng mabuti. So, saan tayo dapat magkasundo? Ano ang dapat natin pagkasunduan? Ano ang basis ng ating pagkakasunduan? You see? Right. So, ngayon, dapat maunawaan natin ang mabuti yan. Ako'y naniniwala, kapatid, kung gagamitin natin ang salita ng Diyos, walang hindi mapapagkasunduan. That's right. Amen. Okay? Amen. Ngayon, kung nagko-quote kayo ng verse during the usapan ninyo at hindi pa rin nagkakasundo, baka sa interpretation nagkakatalo. That's right. Maaaring ini-interpret natin ang salita ng Diyos ayon sa ating opinion and not doon sa gusto talagang sabihin ng writer o ng Panginoon doon sa talata na yun. That's right. Okay? So, we must be careful, mga kapatid. Pero, hanapin natin. Ang maliwanag sabi ng Biblia, sa sino mang naghahanap ay kasumpong. No. See? Kung hinahanap natin ang kaayusan ng ating pamilya, ay magkakasumpong tayo. That's right. Inuulit ko, kung hinahanap natin ang pagkakasundo sa pamilya, makakasumpong tayo, hindi magkakasumpong. Makakasumpong. Yung iba nagkakasumpong pag inaayos May nakikialam Pinahihintulutan natin na pakialaman ng dyablo ang prinsipyo ng salita ng Diyos. See, palaging ganyan. Palaging ganyan. So, naalala nyo, nung tinitempt ng dyablo ang Panginoon, nagkukot ang Panginoon ng talata, pinakikialaman ng dyablo yung talata. That's right. Okay? So, mga kapatid, sana po ay itong programa ay nakakatulong po sa inyo. Maging practical po tayo. Huwag natin, alam ko, may nakalipas na sa atin, may mga nakaraan na tayo, may mga prinsipyo na nabuo na sa ating buhay, sana naman maisip natin na hindi ganito talaga ito. That's right. Ayoko ng buhay na ganito. Yeah. Baguhin po, baguhin. Okay? Nakakaunawaan po tayo?
Sana po maging maliwanag po ito, mga kapatid. Amen. Okay? Nawa po natulungan ko kayo at salamat naman na tayo nagkakausap-usap dahil sa ganito. No? Sa pamaraan ganito. Nawa ay patuloy tayong lumago sa pagkakilala natin sa Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Salamat, Jow, at salamat, Brother Rudy, na nandiyan kayo sa programa lagi at lalong-lalo na si Janil na in my stead, in my absence, Yeah. ay lagi ka nandiyan dyan. Thank you very much. I really appreciate that. At, we're ministering people na talaga nangangailangan sila. Maaaring hindi nila kailangan sapat yung iba nga, talaga nawala na ng pag-asa. Siguro wala nang gamot ito talaga. Ganito na, mamamatay na kaming ganito. No? Huwag niyong pahintulutan na mamatay kayo sa ganyang klaseng sitwasyon. May paraan ang Diyos. Yeah. Okay? Amen. Alright. So maraming salamat at ipagpatuloy natin ang gawain katulad nito. Para sa atin ito mula sa Diyos. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Hill. Thank you so And much, sir. alam niyo po, napakaganda na napakinggan natin talaga. Alam niyo, what a great finisher, what a great closing to our program. Yeah. And alam niyo mga kapatid, ito na lang masasabi ko sa Rudy. Sa pagtatapos natin, sundin na lang. Yeah. Wala na ibang kailangan gawin. No. Just apply. Apply what we've learned from the man na kung saan, what we've learned from the man who was sent by God to us. Binigay sa atin ng Diyos, inigay sa atin ng Diyos yung pastor na yan. Alam ng Diyos kung anong pangailangan natin, lalo-lalo na pag kailangan natin ang pinaka dapat na masunod na patuloy sinasabi sa Biblia. Pasalamatan natin mga kapatid na meron talaga tayo nagpapakita sa atin na pastor na siyang dapat na sundin natin mga kapatid. Alright? Kaya again, inuulit ko, fathers, would like to encourage you, manindigan tayo at panghawakan natin yung mga natututunan natin, gawin natin at higit sa lahat, sundin natin ang sinasabi ng Panginoon. Sundin natin ang tinuturo ng Biblia. Alright? Papaalam na tayo. By the way. Yes, sir. Yes, sir. Gusto ko lang ipaalam sa mga fathers na ako pala ay nagpaplano ng Fathers Retreat. Only for the fathers. Wow. Oh, wow. Amen. Fathers Amen. Retreat. Exclusive to, exclusive. Yeah. At, Mga anong buwan na kapag- abangan yan, Pastor? March? Ha? Anong buwan po aabangan? Sa Marso March, po ba? March. Mayon? March. Amen. March natin ito at gusto ko nang, sa totoo lang, bagamat medyo talagang, alam niyo naman yung schedule ko, sa totoo lang, talagang lunod na talaga tayo sa schedule. Pero hindi po pwedeng pabayaan natin ito. Yes. Kasi kapag mabibuild talaga natin ang mga leaders ng tahanan, mabibuild natin ang ating bayan. Amen. 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 Okay? Sige, pag-pray nyo yan by March. Amen. 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 Fathers, magandang prayer. May prayer na tayo, ha? Maganda yan, maganda. Alright. So, again, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. South Border Family, antabay kayo muli sa pagbukas ng ating programa ngayon after ng Baptist Lunch. Mamaya-maya lang, sisimula na tayo ulit sa mga dati nating programa ng Biyernes. And of course, Sir Rudy, paalam na tayo. Thank you so much sa lahat po ng viewers at sa lahat po ng mga tumutok sa amin, mga pabata man, mga pamatanda, mga tatay man o danay. Saan man kayo naroon, ingatan kayo lagi ng Panginoon. God bless you all. Amen. Amen. Muli, North, South, East, and West Corner, thank you for being with us and to all our viewers nationwide, worldwide. Keep tuning in the next programs ng iyong mga area and also sa ating pong programa mamayang gabi, The Preparation, and sa ating virtual fellowship, Staying Alive program. God bless you all, and on top of all this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon.